Hunyo noong nakaraang taon, sinimula ng konstruksyon ng proyektong Complete Street sa Lapu-Lapu Street sa Barangay Kagitingan, Baguio City. Dito magkakaroon ng malawak at maayos na espasyo para sa mga pedestrian at sapat na daan para sa mga sasakyan. Bagamat maganda ang hangarin ng proyekto, sakit naman ito sa ulo ng ilan, lalo na ng ilang negosyo sa lugar. Nakatakdang matapos ito noong ika-24 ng Abril, pero hanggang ngayon, halos kalahati pa lang ang natatapos. Sa amin kasing taga dito, kaming mga nag-work around here, nakakaapekto ng malaki sa amin because ang tagal niyang matapos. Pati yung mga nagtatrabaho, di ba, yung mga sigarilyo nila, yung mga and all. Tapos ilang beses po, lalo na pag tag-ulan, ang daming nadudulas, ang daming nahuhulog dito, lalo na mga bata, senior citizen. Yeah, tapos ginagawa na nilang basurahan. Ayon sa City Engineering Office, 44.62% pa lamang ang natatapos ng kontraktor. Dahil sa slippage ng proyekto o lampas na ito sa deadline ng proyekto, tinerminate na nila ang kontraktor. Naabutan tayo ng negative slippage. So despite ng mga additional na mga time extensions, hindi siya nakakope doon sa more than 15% na negative slippage. If you remember, this is the same na doon sa Carantes natin noon na may contractor and then hindi niya natuloy and na-terminate. The same case din dito sa contractor. Mayroon siya nagawa yung drainage system, yung mga concreting works ng pavement din, portions ng mga decorative stones, yung mga pedestal ng mga electric lights, yung sewer lines, mga ganyan. May mga, kaya yun ang pinuntahan ng 44 point. Parang ang natira na lang kasi it's more of yung finishing na lang eh. Dahil dito, mas nababahala pa ang ilang mga nagnenegosyo sa lugar dahil labis nang nakakaapekto ito sa kanilang negosyo. Mas maganda ito kung matapos na agad because gaganda nga yung flow ng business. Ang problema dito, pag halimbawang dito nga lahat sila isunga traffic ang daanan. Talagang malaki ang epekto. Pero pag natapos na ito, siguro luluwang na itong daanan, wala ng mga traffic, wala ng We have to understand also that there are suspensions made even before kasi nga yung mga drivers natin nandun, yung mga POJs, di ba may mga POJs tayo doon. May mga queries sila, pati yung business establishments na nagsasabi rin kung ano rin yung mga design na gusto nila. So we integrated that. That is an additional kasi na time frame na naidagdag natin doon para lahat is klaro lahat sa kanila yon. May 18 na ipadala na sa Bids and Awards Committee ang endorsement para sa assessment ng proyekto, kasama na dito ang evaluation, program work at iba pang mga dokumento bago muling ipabid ang proyekto. Ang gagawin naman natin doon is complete street pa rin. May bioretention siya. This is the same as that of the Carantes. Kaya pag matatapos natin yung area na yun, maganda siya. 55.35% pa ang natitirang kailangang tapusin sa proyekto. Bukod dito, may iba pang 5 plano ang pamahalaan na gawing living street bago simula ng proyekto sa pagtatanggal ng Island Aisle sa kahabaan naman ng Session Road. Pagtitiyak din ng City Engineering's Office na kapag natapos na ang proyekto, maaari nang maibalik sa dating slot ang mga paradahan ng jeep. Tanging hiling na lamang ng mga negosyante na sana matapos na ito bago pa man sumapit ang panahon ng tag-ulan. Vanessa Bugtong para sa Nation on the Move.